Finally, after ng maraming proseso, this is it. Ikakasal na kami at mag-uumpisa na din yung 6 months na pagpapanggap namin ni Liam. Ewan ko ba? Ang gulo. Dapat masaya ako dahil start na yung pagpapanggap namin ni Liam. Tapos sure na yun din na hindi na ako mawawala ng mana at tuloy ang pagmamodel ko. Pero hindi ko maiwasang malungkot. Madaming gumugulo sa akin. Yung 6 months na gagawin namin pagnoloko ni Liam sa lahat at sa nararamdaman ko para kay Liam. Yes, after that kiss, nasigurado kong nagkakagusto na ako sa kanya. Mabilis, oo. Ilang beses ko lang pala siyang nakasama. Hindi pa naman malalim yung nararamdaman ko sa kanya. Yun na nga yung gumugulo sa isip ko. What if I fall deeply in love with him? Would he even dare to catch me when I fall? Hays, dapat talaga iniisip ko na muna yung possibilities eh. Tsaka, bakit ba kasi hindi ko na naisip na pwede at hindi? Imposibleng magustuhan ko siya. Eh kasi naman, ako, mai-in love. Tsaka ang boring niya. Puro trabaho. Trabaho, walang social life. Tama, hindi dapat ako ma-in love sa kanya. Siguro kaya ko lang nasasabi to. Kasi nga kasama ko siya dito. Di bale. Kapag umuwi na kasi kami sa Pilipinas, mawawala na to. Back to normal na lahat. Siya sa trabaho, ako naman sa pagmamodel. Tama, wala lang to. About sa kiss? Okay. Medyo nagulat ako. Pero syempre nabawi ko kaagad. Dahil nauna lang yung kilig ko. Kaya di ako nakapag-react. At yes, first kiss ko yun. Sinabi ko din sa mga friends ko yung nangyari noong Valentine's Day. At syempre yung kiss. At ang reaction nila, kiss lang? Oh my God, ang hina naman pala ng Liam na yan. Weak. Ngayon naniniwala na ako na boring si Liam. Ang corny nyo namang dalawa. O diba, ang swerte ko sa mga kaibigan. Lira, are you ready? Sabi ni Nats nang pumasok sa dressing room ko. Yes, I'm ready. Sabi ko sa kanya nang nakangiti. Naghihintay na silang lahat sa labas. God, Lira, hindi pa din ako makapaniwala na ikakasal ka na. Kahit na alam kong you know. Sabi ni Nats na tinutukoy yung 6 months deal namin ni Liam. I know. It's okay, Nats. I need to do this. Sabi ko sa kanya. Ay, nakakaloka ka kasi, girl. O siya, una na ako sa labas. Sumunod ka na din, okay? Mainipin yung groom mo. Lumabas na ako at nagpunta sa chapel. Tulad ng sinabi ko, simple lang yung kasal namin ni Liam. Sa isang simpleng chapel lang siya gagawin. Kami-kami lang yung bisita at hindi masyadong magarbo. Nakita naman agad ako ni Chia at nagsignal sa loob na nandito na ako. At mag-uumpisa na ang kasal. Lumabas si Daddy sa loob ng chapel at lumapit sa akin para samahan ako maglakad papunta sa altar. Nag-umpisa na kaming maglakad at nag-umpisa na din mag-play ang wedding song ko. Runaway ang pinili kong kanta dahil parang tatakas lang naman ako sa ginagawa naming deal ni Daddy. I'm happy for you, Agatha. Alam ko tama ang lalaking napili mo. I'm sure mamahalin ka niya at aalagaan ka niya. And you're lucky to be a part of their family. I can see that they love you. Don't worry, I'm always at your side. If you need anything, andito lang ako. I will always be your Superman. And you will always be my Louie Lane baby. I love you. Sabi ni Daddy. Tiri-eyed si Daddy habang sinasabi niya yan. Dad naman, ikakasal lang ako. Hindi ako mawawala sa'yo. And I love you too. At ako, hindi ko mapigilang maiyak sa sinasabi niya. Halo-halo yung naramdaman ko habang naglalakad. Masaya kasi alam ko na masaya para sa akin si Daddy. Ito yung gusto niya eh. At gusto kong makitang masaya siya. Malungkot dahil alam kong panandalian lang to. Kinakabahan dahil hindi ko alam kung paano ko mag-uumpisa kasama si Liam. At
At yung pakiramdam na kulang ako. Kasi kahit na half-true itong wedding namin ni Liam, it is still my wedding day. At wala yung babae na gusto kong nasa kabilang side ko. Nakasabay naming maglakad ni Daddy papunta sa altar. Hindi ko alam na sa ganitong pagkakataon pala, hahanapin ko ang presensya niya. Ayoko man aminin pero ngayon, hinihiling ko na sana nandito siya. Tumingin ako sa harap ng altar at nakita ko silang lahat na nakangiti sa akin. Si Nicole, yung anak ni Ate Sofia, kinakawayan ako at hinahagisan ako ng petal galing doon sa maliit niyang basket. Patuloy lang siya sa ginagawa niya kahit alam niya naman na hindi aabot yung petal na inihahagis niya sa akin. Si tita, mami nga pala, nakaangkla kay Daddy Leo at nagpupunas ng luha sa gilid ng mata niya. Nakatingin silang dalawa sa akin. Si Ate Sofia din. Nakayakap naman siya kay Henry at nakikita ko na kinakausap niya si Henry. Siguro nagre-reminisce nung kinasal sila. Si Henry naman napapabuntong hininga lang at kinitian lang ako. Tiningnan ko din yung mga kaibigan ko. Natatawa na lang ako sa mga itsura nila. Lahat halos sila teary-eyed at halos maubos na yung tissue na dala nila. Si Yaya Rosie naman, ayun, tulad ng iba, umiiyak din. Si Robin, best man ni Liam, he mouthted congratulations at nakita kong tinap niya yung balikat ni Liam. Siniko naman siya ni Liam. And there, I saw Liam, patiently waiting for me. Nintian niya ako at nag-nudge siya kay Daddy. Dahil kasal ko naman to, hindi ko na pinigilan ang sarili ko na ngumiti ng todo. Sa kilig siguro. Pwede naman ako magka-crush sa kanya, di ba? At hanggang dun lang yun. Sa ngayon, i-enjoy ko na muna yung ganitong feeling. Nakarating na kami ni Daddy sa pwesto ni Liam at ibinigay na ako ni Daddy kay Liam. Take care of my daughter, son. Sabi ni Daddy kay Liam. I will, sir. Thank you. Sabi ni Liam sa kanya. Iniabot ni Liam yung kamay niya para makipag-shake hands. Pero instead na kunin ni Daddy yung kamay niya, niyakap siya ni Daddy. Nagpalakpakan naman ang lahat dahil sa ginawang pagtanggap ni Daddy kay Liam. Be a good girl, Agatha. Sabi ni Daddy sa akin. I cannot promise you that, but I'll try. Pabirong sabi ko sa kanya. Niyakap ko si Daddy ng sobrang higpit. I love you, baby. Hinalikan ni Daddy yung pisngi ko at hindi ko na napigilan yung luha ko. I know, Dad. I love you too. And I always will. Thank you, Superman. After namin mag-exchange ng vows at gawin lahat ng wedding ceremony, may I present to you Mr. and Mrs. Villas, the priest said. Isa lang ang sigurado ako ngayon. Masaya ako. Liam's POB. Masaya ako sa ginawang pagtanggap sa akin ni Chef G. Daddy na pala. Hanggang ngayon hindi pa din ako makapaniwala na ikinasal na kami ni Lyra. Kung tutuusin, sobrang bilis ng pangyayari. Hindi tulad ng mga normal na kinakasal na ilang taon muna ang pinagsamahan bago sila nagpakasal. Kung sa bagay, iba kami ni Lyra. Hindi kami nagpakasal dahil sa common reason ng mga taong nagpapakasal. Hindi kami nagmamahalan. We are not even couple. She's doing this because of the deal she made with her father and me. I'm doing this for my own sake and for the deal made with her. 6 months kami magsasama at kalahating taon din namin silang lolokohin. Hey, nag-iisa ka dyan. Puntahan mo kaya yung bride mo? Sabi ni Sophia. Sa bahay lang ginawa yung reception namin. Sa may garden. At pa-cater na lang kami. Tulad ng kasal namin. Simple lang din yung reception. Kami-kami lang din yung bisita at eto ako medyo malayo sa kanila. I would join her later. Sabi ko na lang kay Sophia. At ininom yung wine na kanina ko pahawak. May problema ba? It's your wedding day. Dapat masaya ka. Sabi niya sa akin na tinapik pa yung balikat ko. Kahit kailan talaga ang lakas ng pakiramdam mo. Sabi ko sa kanya at napahawak ako sa batok ko. Because I'm your sister. So what's bothering you?
Nothing serious. Business. Sabi ko na lang sa kanya. Business? Really? She said, unconvinced. Ay, fine. I'm just thinking. What might happen after this wedding? Oh, you mean honeymoon? It is simple. Just do what most newlyweds do. Make love and give me a cute pamangkin para may kalaro na si Nico. It's not about that. God, Sophia, you're overthinking again. And if you want a playmate po, Nicole, then talk to Henry and work on it. We are working on that, bro, and I am not overthinking. Kasi you told me what happened after this. Siyempre, naturally isipin ko yung tungkol sa honeymoon. We are not doing that. Sabi ko sa kanya. What? Why? What do you mean you're not doing that? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. At kasabay pa nun ang paghampas sa balikat ko. Sophia, alam mo naman yung tungkol sa setup namin ni Lira, di ba? Saka napag-usapan na namin ni Lira yun. Kasi ang usapan, kasal lang at wala nang iba. Magpapanggap kaming happily married sa lahat. And after 6 months, maghihiwalay kami. Dahil hindi talaga kami para sa isa't isa. Nakakaasar kayong dalawa, alam niyo yun. Paano na yung mga future pamangkins ko? Oh my Liam, I can't believe you too. Aliana, Sophia, please do understand our situation here. Stop your childish act. Fine. So ano na yung pinaproblema mo dyan? Walang gana niyang tanong sa akin. Huminga ako ng malalim. I'm just thinking about what ifs. What if malaman nila yung tungkol sa amin ni Lira bago pa namin sabihin sa kanila ng personal? At bago pa matapos yung 6 months deal namin. Ano nang sasabihin ng mga fans niya kapag nalaman na she's married with me? And what if... never mind. What if bumalik siya and found out that you are already married? Hindi ka naman talaga worried sa kalalabasan ng ginawa niyo ni Lira. Worried ka na bumalik siya. You're not still over her, right? Sabi niya. Hindi ko siya sinagot at inubos na lang yung laman ng basong hawak ko. Alam ba ni Lira yung tungkol sa kanya? Napayuko ako. No. There's no point in telling her at wala akong planong sabihin sa kanya. Hinawakan ni Sophia yung balikat ko. So, you gonna keep it from her until it's over? And I just nodded. Tingnan ko si Lira at nakita ko siyang masaya. Kasama yung mga kaibigan niya. You know what? Mukhang alam ko na kung bakit ka biglang pumayag na magpakasal kay Lira. Tumingin ako sa kanya. What are you saying? They both have the same smile.